For He is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. At ako po ay nagagalak din na makasama ko po kayo ngayong araw na ito. Ayan. Pwede na po ako magsimula? Pwede po kayo mo po. Ayan. So ako po inimbitahan na magbigay lamang ng kaunting paliwanag dito sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa mahal na ina sa langit. Na kung yung iba po sa inyo nakasimba na kanina, halos binigay ko na doon yung buod ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Inuna ko yung pagkaklaro na dapat malinaw tayo sa dalawang salita. Pag-akyat at pag-aakyat. Kasi hindi pwedeng mawala yung isang letrang A doon sa pag-aakyat sapagkat yung pag-akyat patungkol sa ating Panginoon. Hindi niya na kailangan ng assistance para siya ay umakyat. Siya mismo dahil siya ay Diyos, siya ay umakyat sa langit. Ang mahal na ina, tulad natin, tao, nilikha ng Diyos, di natin kayang, sabi nga, di natin kayang iligtas yung ating sarili. Wala tayong kapangyarihan para umakyat ng sarili natin. So si Maria ay iniakyat ng Diyos pagkatapos ng kanyang buhay sa mundo, tinapos siya yung kanyang buhay sa mundo, siya ay iniakyat patungong langit, katawan at kaluluwa, papuntang kalawatian ng Diyos. No, yun po ay binigyan ng paliwanag sa dogma, sabi ko rin kanina, ay binigay noong 1950 lamang. Pero in the ancient times, mula pa sa 1st, 2nd century, ay pinag-inarilayan na ng buong simbahan, ipinagdiriwang na yung kanyang assumption. Para lang maging klaro para sa ating lahat, 1950 ay ginawa siyang isang dogma. Ang dogma ay bahagi ng ating pananampalatayang Kristiyano. Ibig sabihin, kahit hindi malinaw para sa atin, misteryo mananatili ang lahat ng misteryo na ating pananampalataya. Pero bilang Katoliko, bilang Kristiyano, obligado tayong paniwalaan ang itinuturo ng simbahan. Maigpit nung araw. Pag kinontra mo, excommunicated ka. Yun ang kaibahan ng ating pagiging Kristiyanong Katoliko. Ang mga dogma kay Maria ay 4. So magkakaugnay siya, hindi mo pwedeng pag-iwa-hiwalayin. Alam natin yung unang dogma, ang mahal na ina ay ina ng Diyos. Mother of God, Theotokos, 4th century, 5th century, 431. At yun ay diniklara para linawin din sa atin na ang mahal na ina ay hindi lang ina ni Kristong tao, hindi lang siya ina ng isang taong tulad natin, pero siya malinaw sapagkat si Kristo ay hindi lamang tao, siya ay Diyos din, mananatili siyang Diyos kahit siya ay nagkatawang tao, kaya ang mahal na ina ay ina ng Diyos. Yun ang una. Sapagkat siya ay ina ng Diyos, alam natin siya ay inihanda sa kanyang pagiging, yung role na kanyang gagampanan, siya ay inihanda ng Diyos. So unang paanyaya para sa atin lahat mga kapatid, anumang pagdiriwang natin sa simbahan, mapasasanto man o sa mahal na ina, lahat ng ating pagdiriwang ng memoryal, kapistahan o solemnidad, hindi ang sentro ng pagdiriwang ay yung tao tulad natin, ng mga santo o tulad ni Maria, hindi lang siya yung sentro na ating pagdiriwang. Lahat ng pagdiriwang natin patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. Diyos ang ating pinupuri, hindi ang mahal na ina o yung sinong mga santong ating pinagdarasalan. No, sabi ko rin kanina sa aking homilia, yung pag-uusap ni Elizabeth at ni Maria, yun ay tanda na kumikilos talaga ang Diyos. Yung mga imposible sa Kanya, ginagawa niya. At tayo nagiging instrumento lamang ng Kanyang paggawa. Pero hindi tayo ang gumagawa ng kabutihan na sa atin lamang ang galing,
Hindi tayo, tulad ni Maria, hindi dahil sa kanyang pagiging pinili, privileged, no? Predestined, super blessed ng Diyos, hindi yung ating ipinagpupuri ngayon. Kung hindi, muli, yung kabutihang loob ng Panginoon. Tulad ng inyong ginagawa sa inyong gawain. Patungkol lagi sa ating mahal na El Shaddai. Yun ang ating binibigyan ng papuri. At sabi ko nga, wala imposible sa kanya. So si Maria, itinalaga, inihanda, predestined na maging banal. Walang bahit dungis. Kasi siya yung new ark of the covenant. Sabi sa first reading ngayon from the book of Revelation. So walang direktang sinasabi sa banal na kasulatan kung paano si Maria ay iniakyat ng Diyos. Pero meron mga implicit message yung lahat ng readings na pwede natin gamitin sa araw na ito. Tulad ngayon yung readings para sa kanyang solemnidad ng the book of Revelation at saka doon sa from the Gospel of Saint Luke. No, so malinaw sana para sa atin. Hindi natin kailangan ng direct quotation sa Bible. Si Maria iniakyat. Wala, kasi nga lahat ay misteryo gawa ng Espiritu Santo. Hindi natin tanglaw, hindi natin sakop lahat ang gawain ng Espiritu. Sabi nga sa Bible, ang daming dapat na isulat, hindi na isulat. Ang dami pang hindi nakasulat sa Bible na hindi natin nababasa. So tayo bilang mga Kristiyano Katoliko, alam natin hindi lamang Bible yung ating sinitingnan. Meron tayong tinatawag na mga tradisyon. So yung tradisyon tungkol sa kanyang assumption, una, maaring siya ay namatay din. So inilibing ng mga alagad. Pero dahil siya mula sa pag-ilihi hanggang muling pagkabuhay ng Panginoon, sinundan siya ni Maria, naging masigasig at naging obedient, lahat. So yung muling pagkabuhay ng Panginoon, sinapit din na ating mahal na ira. Kaya walang physical body na natagpuan nung siya ay binalikan. Unlike doon sa mga incorrupt na saints natin, nandiyan pa, pwede nating hawakan, pwede nating tingnan, picturean. Sino yung latest na ating santo? Yung bata. Yung naka-Nike na sapatos niya. Nandoon sa Italy. No? So yun, incorrupt. Pero ang mahal na ina, hindi siya incorrupt. Hindi siya, yung kanyang katawan ay hindi dumanas ng kamatayang dadanasin natin sapagkat tayo nga minana natin ang original sin. So the consequence of our sin, original sin, is we will all undergo our own physical death. But Mary did not die physically. Tradisyon. Pangalawang tradisyon, maaring pinatulog lang siya ng Panginoon. No? Nakatulog lang, kaya may tinatawag na dormition. No? Pag napunta kayo sa Jerusalem, meron doon Church of the Dormition. Pininiwala ang doon si Maria, namatay, inilibing, at iniakyat sa langit. So dalawang teorya, dalawang school, dalawang tradisyon, anyone can be true, pero walang direktang sinasabi at tinuturo sa atin. Mas maraming naniniwala, siya talaga tulad sa Panginoon ay nagdanas ng kanyang sariling resurrection. Pero yung katawan, hindi ever na nakorap. Sapagkat siya nga ay blessed, no? Blessed among all. Siya ay privileged and predestined. Kasi dapat lamang sapagkat siya ang nagsilang sa ating Panginoong Jesus. Kahit siya nagsilang, siya ay nanatiling birhen. No, yun ang ikalawang dogma. Birhen sa bago pa magsilang, habang siya nagsilang at pagkatapos ng kanyang pagsilang sa Panginoon, siya ay nanatiling birhen. So yung sinasabi, may kapatid nga si Jesus eh. Hindi naman. Interpretation lang yun ng iba. Pero the Virgin, our Blessed Mother is ever virgin. Perpetual virginity, the second dogma about Mary. Third dogma, alam niyo yan, Immaculada Concepcion. No, sa napupunan pa lang ng kanyang nanay, Santa Ana,
inihanda na siya na maging talagang pure, spotless, unblemished, no? Because she will be the ark, no? She will give birth to the Lord. So siya ay Immaculada Conception. So dahil sa mga pagnilay na ito, dahil sa mga pagpapalaga sa kanyang kabutihan, kanyang obedience, kanyang piyat, ito yung pang-apat na dogma, yung Assumption. No? It's only fitting. Deserving, Mary is so deserving because she indeed, because of her piyat, her obedience, and her will from the moment of her conception to the resurrection of our Lord, she is there, following the will of God in her life. So, talagang ang mahal na ina ay hindi natin mapapagkaila yung kanyang kabanalan, yung kanyang kabutihan, at yung kanyang binibigay na napakagandang halimbawa para sa atin lahat. Tapos na po ba ako? Umahaba na po ba? Okay. Mahalaga po, no? Yun ang dapat nating maintindihan sa ating mahal na ina. Okay? So, ano naman yung kahalagahan nito sa buhay natin? Yun ang mas mahalaga. No? Di ba ng misteryo siya. Pero alam natin kung anong message ito sa buhay din natin. Ano yung kaugnayan ng kanyang assumption? Sabi nga doon sa Pilgrims of Hope, Jubilee 2025, what are the reasons of the people to remain in hope? Because there are examples, models that we can also imitate, especially the Blessed Virgin Mary. Yung kanyang pag-akyat, yun ang tanda na tayo rin aasa habang tayo nandito sa mundo. Di man nga tayo super blessed, super banal, hindi tayo Blessed Virgin Mary, walang kasalanan, pero dahil sa ginawa ng Panginoon, muli, makadakilaan ng Panginoong Diyos, yung ginawa ng ating Panginoon Jesus para sa atin. Tayo rin, umaasa, tulad sa mahal na ina, ay makarating hanggang sa buhay na walang hanggan. Yan. So, ang tanong sa atin, gusto niyo po bang makarating hanggang sa buhay na walang hanggan? So lahat tayo dapat mamatay na mga gwapo, magaganda. No? We all need to die beautiful. Meaning, no matter how difficult our life has been, no, how many times we have sinned and committed mistakes in our lives, still at the end of our lives, andun yung ating buhay na paniniwala at pananampalataya, nabubuhayin muli tayo ng ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang walang hanggang kabutihan. Tayong lahat ating ipagdasal na habang buhay, habang tayo nagtsatsaga pa sa buhay natin, naglalakbay, kasamaan tayo ng mahal na ina, kasamaan tayo ng ating Panginoon para tayo makarating hanggang sa buhay walang hanggan. Iaakyatin tayo ng Panginoong laging buhay, tulad ni Maria, laging buhay at tumutulong sa atin habang tayo naglalakbay pa rin. Amen. Tayo po ay magdarasal. Manaming makapangyarihan, ikaw po na gumagawa ng lahat ng pagpapala at nagbibigay ng kabutihan sa bawat isa sa amin at sa patuloy mo yung pagtangkilik at pagmamahal sa amin lahat. Kami po ay humihiling na naway inyong muling kaming samahan sa patuloy naming paglalakbay, pagdarasal at pangarap na kamarin tulad ng mahal na ina ay makarating sa iyong piling upang higit pa naming maranasan ang iyong presensya, pagmamahal, kalinga at awa. Ang lahat na ito ay hiniling namin sa tulong ng panalangin ng aming mahal na ina na alam naming nandyan lamang, bumubulong, malapit sa iyo at sinasabi ang lahat ng aming kahilingan. Inulog namin ito sa aming Panginoong Hesukristo na muling nabuhay kasama ng Espiritu Santo at sa tulong ng Diyos Ama. Amen. Ang lahat ng ito ay kaloob ng mabuting Diyos na aming tinadakila sa araw na ito. Sala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang umaga po sa inyong lahat.